matang. Kulang, ha? It's out on time. It's now 11:11. Mag-start kita here in our, please open your Bible in 2 Timothy 3, verse 15 through 17. Buktan kita, 2 Timothy 3:15 through 17. Ibalik natin ang naligan natin ng tagtuon diri. May butang pagi kita diri nga luyang patay. Kagadugang nga pagtuon. 2 Timothy 3:15, nagasiling dira, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is fitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Mag-pray kita, Lord, hindi kami sinilaos, hindi ba dayon lagad sa mga pulong, tagi kami kalong puso kabakod, paghangop sa sining mga pulong amon pagsunan sa sining adlaw, ikaw ang mahimaya sa sining mga pulong ni. Tagi kami sang puso kabakod. Christ's mighty name is our prayer. Amen. Okay, balik kita sa atong gibunan 2 Timothy 3:15 and 16, itong lingwahe na nagasiling diri halin sa imong pagkabata, na kilala mo ang balaan ng mga kasulatan nga makapaalam sa imo sa kaluwasan pagi sa pagtuo mayara kay Kristo Jesus. Ang bugos na kasulatan ginhatag sang Dios agod mapinuslanon sa doktrina, sa pagsaway, sa pagkurihar, sa pagtudlo sang pagkamatarong agod na ang tao sang Dios mahimpit kag masangputan sang tanan nga maayong buhat. Okay? Ang ginsa naton diri sa mga verses ngayon, sa verse 16 na hambal dira na ang bugos na kasulatan. Bugos na kasulatan. Ang scripture, ang pulong sa Diyos. Tigari duway pa man siya nagambal nga sanggit ng Biblia nga 66 message mga time sa mga sulat pa lang diri sa consultam mo sa sining 2 Timothy 3:16 ngayon nabasa ta. Hindi pa ni actually intact gid ang bugos na Biblia nga 66 books gid, no? Kundi nga may mga libro pa diri just like tapusan nga libro mo the Book of Revelation nga ginsulat, no? Ang ginatubod diri ni na Apostle Paul ang mga sinulatan na human ren, no? Nga ayhan ara naga-circulate ren sa katilingban kang mga tumuluo kag ang Old Testament scriptures. So again, kuliton ko, ang bugos ng kasulatan ginhatag sa Diyos. Ang word nila nga inspiration, again, suliton naton, word nga inspiration is God's breath, no? Ginhawa sa Diyos. Inspiration, no? Therefore, ang Biblia, ang ginhawa sa Diyos, sa tiya, pulong mo. Ang personal liga, sinaton na kung gambal, kasi simple nagasungod ang hangin sa imong ginhawa, okay? May hangin na nagagawa sa ginhawa mo, pero may tinaga na maintindihan sa nagapamati. Amurang pulong kang Diyos, no? Hangin siya, ginhawa, galing sa iyang kayang na hangin, pero may lingwahe, may kinsulat, kagila na tinaga, linsulat, no? Sang mga manunulat, siyempre, kung ang Old Testament, kinsulat ng mga propeta, New Testament, kinsulat ng mga apostles, kag naging muna siya, Biblia na sa punamot. Anong ginsiling dira sa the book of Peter, the book of Peter, I think first, 2 Peter, 2 Peter chapter 1 verse 19. Sadto kunan raman nato nini suliton lang. Padulong sa 21 nga nagaslidri, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed,
as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts, knowing this first, that new prophecy of the Scripture. Ibaluan ninyo iniuna, wala sang tagna sang kasulatan is of any private interpretation. Words na nga private interpretation, therefore, yung Biblia, hindi ko botang kanan ng tao. It's not a product of human intellect. Grabe, maimbento lang ang tao, masulat-sulat lang sa dira, sa istorya, imbintohon niya, hindi na. Okay? Mo yung words din nga, any private interpretation, verse 21, for the prophecy came not in old time. Old time, sa ito nga panahon. Ang propesya ay naghalin sa unang nga panahon by the will of man. By the will of man. But the holy men of God, ang holy men, murang mga apostles, holy prophets, holy apostles, no? Okay, holy men of God spake, naghambal sila. Alin sa baba na spake as they were moved by the Holy Ghost. Therefore, guided sila. O daw dapat nila ihambal. Hindi sila pwede maghambal na hindi ka sang belang espiritu sa ila o kung sang Diyos sa ila. Kung ginhambal naman nila na, kaginsulat nila na, that is inspired word of God. Guided sila. So, kamura nga baka lang natin na pagtating ang Biblia, while ka contradict sa iya ka galingon, nga abi magdebate kita, Biblia sa Biblia, ang Biblia na iya, may interpreter na nakadaan niya, may interpretation na nakadaan dira. Nga dira mismo susunod ang Biblia, na hindi sila pwede mag-contradict. Na isa lang ang author ng Biblia. Sinong author ng Biblia? The Holy Spirit. Okay? Ang nag-guide kay Sia, ang ang nag-guide kay John na nagsulat kang Revelation. Ang nagsulat nga si Daniel, isa lang ang author nila, the Holy Spirit. Hindi sila magkontrahanay. Hindi magkontradict. Kaya ang tao man lang raw nag-contradict, no? Kay lain man ang naghangop. Kaya then, for that prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Now, namura ang word na inspiration. Therefore, ang Biblia ini, detail siya matuon, magisi siya, mamasa siya, madunot siya. Pero ang tinaga na ginabasa ta, nag-intindihan ta po tulong ng Diyos na nagahampat, igambal. Okay? Therefore, ang Biblia ini is God's, God-breathed Bible. Ang Biblia na may kabuang pulong may mudang Biblia. Now, karon ang Biblia ngayon, sila nato dito kay na sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Profitable. Prophet. Ginansya. Yan murang prophet, no? Profitable. Mapinuslanon. Kaya nagaling sa talaga nga prophet. Ginansya. No problem nga may may negosyo ka, siyempre may investment ka rin, no? Matindog ka sa building mo, butang ka kang mga produkto dira, kung ano dira, no? Mabutang ka gid anay kapital. Ma-invest ka gid anay. Kag ang imong investment matubo ra ka na, no? Return of return of investment, may balik mo, may ginansya ikaw. So amo mara ang pulong kang Diyos, may balik siya. Hindi pwede nga wala ibalik na maayo ang pulong kang Diyos. No siling sang Ginoo sa book of Isaiah 55 verse 11, it shall not return unto me void. Karon nyo sa book of Isaiah 55 verse 11, sa atong mga Biblia kay mismo ang Ginoo naghambal sini sang iya pulong. Isaiah 55 verse 11 nagasiling dira, so shall my words be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me, void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Mathagan sila sa Ginoo.
Hindi ang akon mga pulong nga nagagwa sa akon mga baba, sa akon baba, hindi magbalik. Ini sa akon nga wala ti pulos. That it shall be accomplished. Kundi nga matuman gid ini. That which I please tungod sa akon nga kagustuhan nga sa din malipay ako mo sa lisang Ginoo, and it shall prosper, kag prosper gid ini siya sa butang nga sa diin ipadala, nga sa diin ko ipadala ini. It shall prosper in the thing whereto I sent it. You see? So mabalik gid ra nga sa diin may return para sa Ginoo gid. Ano man ra sa farming bala, kung nagapamuma kita, siyempre, ma-invest kita kang ano gani, labor, time ta, money ta, no? Kasi may patience is pagtanam mo, siyempre, gastuhan mo gidra, labor mo, i-arrange mong lupa, arado, sabog ka, may patawahan mo gidra, abono, tubig, farm medicines, mga hilo, dira, kag patience mo pag ide why ka man may balik wala no patience until nga harvest time, see ti mo man ra no kung sa diin nagalagad kita sa Ginoo sa iyang mga pulong, sige lang wali lang no kung din pwede nga wali lang sa pulong sa Ginoo pag mabutan pa nun nga matubo gidra. Anong siling sa Psalm 126 verse 6, he that goeth forth, Psalm 126 verse 6, siling sa Bible, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ano? Siling dra sang Salmo, siya nga nagalakat kag may paghibi nga nagadala kang malahalon ano ni binhi, wala sang pagduda. Ang word nga doubtless, shall doubtless come again, wala sang duda, magabalik ini ano with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ang primero nga dala niya seeds lang, no? Simple ginano niya to, gikinom niya sang uli nagabot ang time na may rejoicing kag nagadala na siya sang mga laylay kag iya nagit bringing his sheaves with him. Kaya mo galing nga ang planting ay hindi gali hulas no? Para may word na wipet may kabudlayan pero ti wayman ti patawhay mo no? Simple ang tanan, ginapaagi man sa kabadlayan at kasi harvest. San ano lang man na bagay. Ano man ra ang pag-alagad nila naton sa Ginoo sa iyang mga pulong. Na remember the parable of the sower, Bible in Matthew chapter 13, di ba lang nagsabog from sower, nagtupa ang iban dito sa din sa wayside, stony places, thorny places, kalikapat, good ground. Nagtupa ti ang wayside stone, gitupa ka mga pisces, why magtubo, nagtupa sa mga bato, nagtubo man pero ti kiralang kaadlaw nalaya man kay ti why man ti madalang ka lupa, surface man lang ang ground, ti why sang madulot nga gamot, at siyempre why sang makasustain nga tubig sa lawas sang tanom, napatay man siya. Ang iba nagtupa dito sa rako ng mga hilamon, paano ka makasayap ka mga nutrients sa kalupa kay may karibal kaw, ang hilamon among nagasayap una, ha? Siyempre, putos na kang hilamon, pa siya iba nagpa sa good ground. Siyempre, good ground, fertile nga soil, sige, nagtupan siya, nagbinungahon siya. So, tidiri, sila itong kinaang farming, hindi mahalas. May kabudlayan, mag-invest kita kang time, kang aton nga labor, kang money.
Pero nagapakita lang dyan ka natin na never stop sowing. Hindi kita maguntat sa pag-sow kang pulog ang Ginoo, wherever, no? Kita nga pwede kita magamit kang Ginoo. Granting, sowing, hindi kita don't stop dreaming, no? Na may mga vision kita. Sa pag-sowing o farming, may experience kayo nga failure. Di dyan ganun nabasa natin kina, we sites, many places, turny places, failure. Di ba? Failure mo. Pero, wala maguntat. May mga seeds dito na nagtupa sa foreground na nangin mabinungakon siya. Ang point natin diri nga sa ministry, hindi kita maguntat. Pag-sow kang Word of God. No? May isa ka American professional basketball star na player, nagsiling siya, failure always made me try harder than next time. Ang failure ko no, permi, nagahimo sa akon nga try kagid harder than next time. Ginatuluan pag iniya ako nga try and try again. No? Until nga makuha ko ang success. Hindi ako magpabilin nga mag-discourage ko sa failure. No? Rather na i-overcome ko ang failure. Ipakita ko kagid ang best ko na maging successful ako. Na amor sa farming, umamara sa pag-alagad natin sa si Thomas Edison, how many times na failed siya? Picture niya sa right bulb. Many times. Nga na failure siya. Why siya he never until he got success. Winston Churchill, kinani sa iyang report card, ginbutangan kang maestra niya na conspicuous lack of success. Hindi tama pa lang dito sa English pronounce. Conspicuous. Kamo ni siya, kung sa aton pang ang isa ka bata na mabudlay siya, slow learner si Winston Churchill, and yet kita ta nga si Winston Churchill ang iyang lang ang iyang success nakita ta bilang isa ka during World War World War I, Winston Churchill. Amo ni, no? Si Thomas Edison, Winston Churchill, and then ang nga ginagamit kalihini sa rocket chemical kwan siya na isa ka agent na ini, no? Natabo ini siya, originated in 1953 at the Rocket Chemical Company in San Diego, California. Rust prevention solvent
for the aerospace industry. Amo ni siya ang WD-40. Name comes from the 40th formula attempt that resulted in a successful water displacing product. Water displacing product. Initially, WD-40 was used to protect the Atlas missile from rust, and later it was repackaged for consumer use. Sa murang iyang history. Ang point natin diri is ang success malabot natin kung hindi kita ang sa pag-alagad natin sa Ginoo, no, na dapat na may isa ka bagay din nag-push aton bala na magpadayon kita. Again, permitra ginasulit kung ay gani isa ka bagay na nag-motivate sa aton, ang motivation nato ang murang nag-push sa aton na magpadayon kita. Pariblatang aeroplano, kung ay isang propeller maran, o ay isang ilisi, ay isang nagpahulang sa iya. Ang barko ako man, ay sa propeller, hindi man na siya mahulag, hindi na mapahulag ang tubig na mapahulag niyang lawas niya. So ang motivation, ang mga nagpahulag sa aton na magpadayon kita. Okay? So, again, ang pulong sa Diyos, ginahatag niya ini agod na mapinuslanon for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? Mapinuslanon ang iyang pulong sa ato. Sa ministry, again, sulito naton, kung gusto ka nga mag-successful kita sa ministry, please be involved. Involved kita, participate kita, functional kita kada isa sa atin. Ang aton nga lawas naton, may isa lang na organ sa lawas na mag-dysfunctional siya, mag-bisyo siya, nag-affected ang the whole body, di ba? Apektado ang internal organs man o kung ang external organs sa atong lawas, once na may mga dysfunctional, may mga defect siya, nag-suffer ang the whole body. Ako rin ba na puso po? So, tidiri, amo mara ang pag-alagad natin sa Ginoo, dapat nga functional ang lawas ni Kristo Jesus. Ang iban kamot, iban tiil, iban dulunggan, iban ilong, mata, baba, ipon, no? Kada isa may mga function ina siya, may usefulness na iya. Amo mara ang lawas ni Kristo Jesus ang mga tumulong. Okay? Isa pa diri ang nakita naton, ang pulong kang Ginoo, tungkol sa iyang profitableness sa kabuhi naton, ang pulong kang Diyos nagakuha ni siyang strengthening kag revealing, gina-reveal niya ang sekreto. Ang sekreto ginapahayag niya. Na-remember ta ang si Jesus, si Zacchaeus, why pagalit sila magkilalahay, first time nila nga na-meet sila dito sa Sycamore Tree. Siguro na-miss kita, no? Nakilala ni Jesus Christ right away si Zacchaeus. Yes, si Jesus publicly known ta na, kilala na kang tao nga si Jesus, iyang ngalan. Pero kay imposible nga kung ikaw ordinaryo lang na tao, pero wala presidente ta, kilala ta. Pero ay kita kakilala ang presidente ta personally sa aton. Why ka siya mamit eh?
Yes, kanabit na ikaw. Si Zacchaeus, kag si Jesus, first time na nag-meet sila sa under sycamore tree, nakilala na yung isa si Zacchaeus. Tungod, anong rason? Si Jesus, He knows what is in man, what was in man, and what will be in man. Kilala niya ang ara sa tao, nabasahan niya ang una-una kang tao, kag ang tagipusoon kang tao. Nawara ron ti tao nga dapat pa nga mag-testify, magsugid sa mga butang nga matabo sa kay Kristo Jesus, kay balaan na. Na-remember niyo pagit si Nathaniel, sang gintawag si Nathaniel dito sa iyang utod in the book of John chapter 1, tawan nila, verse 46. John 1:46. John 1:46. From verse 44, now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael. Ginpangita ni Philip si Nathanael, and saith unto him, we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nakita namon siya ang ginahambal ni Moses bala sa kasukuan kag sa mga propeta nga ginsulat, si Jesus nga Nazarenhon, ang anak ni Jose. Kita namon siya. Sa ulihi, si Nathanael nagsalita, and Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, come and see. Idasig pala, upod sa akon, tultanawang siya. Jesus saw Nathanael coming to him. Nakita ni Jesus si Nathanael na nagpakari sa iya, and said unto him, behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael said unto him, whence knowest thou me? Din mo ako nakilala. Si Jesus nagsabat kag nagsiling sa iya, before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw, thee. Nakita ko ikaw. In connection sa chapter 2, sa piyak lang of chapter, verse 24, but Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men. Balaan niya, kilala niya ang tanan ng mga tao. Verse 25, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man, what is in man, and what will be in man. Malaan niya. See? Again, sila natin ang pulong sang Diyos, naga-discover siya. Kay ang pulong kang Diyos, iya ganit pulong, no? Kay God is omniscient. Malaan, ang tanan, He knows everything sa kabuhi sang tao. Okay? Malaan niya. Gina-discover niya. Kag ano pa gidira ang makita naton? Anong silikang Hebrews chapter 4 verse 12? Hebrews 4:12. In connection din sa mga verses yung gamit naton magulang. Ano nga man yan? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Nabasahan niya, na-discern niya ang mga pangunauna sa tao, kag ang mga tinutuyo sa katipuson sa tao. So, revealer of secrets. Na-remember niyo pagid sa John chapter 5,
Tubalang nagsunggod ang mga Hudiyo nga to, ang ginambal Jesus nga inyo nga pagupod-upod sa akon, hindi sila nga makatanaw kamo mga miracles na magtubo ang inyo nga pagtuo sa amay kag ako nga pinadala niya. Kundi ang inyo pagupod-upod, mano gani, mabusog kamo iya sa hinapay. Nasaklaw sila kay Jesus. Sila niya bawa hindi makatinir si Isaiah. Sila nga, di sila Jesus, nagpapalalakat sila nabalaan ni Jesus ang ilang intention mo. Lakat sila. Di pinamangkot sila ni Jesus. Will you also go away? Gusto man pala ka mo nga maglakat? Sila nga, Lord, hindi. Kay tugod nga may kabuhi ikaw iya, na walay katapusan. Di ba? Ang ba nila? Ang pulong kang Diyos, ina-discover niya. Ang intention kang tao. So, Tidri, no? Ikaduwa nato nga pagtuon, natalakay nato diri ang profitableness. Number 2, verse 15, balik kita sa 2 Timothy 3:15 sa ibabaw. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Sila nga Apostle Paul kay Timothy, sila nga nakilala mo ang balaan makasulatan nga nakapaalam sa imo sa kaluwasan lagi sa pagtuo mayara kay Kristo Jesus. Okay. Ang pulong kang Diyos nagpaalam din man niya sa kaluwasan. Nagpaalam sa kaluwasan. Ang utong sila nga nato nagligat ng mga sinimana nga yes, ever learning ang tao but not able to come to the knowledge of the truth, no? Kaya ti ang nagarigil man lang ang truth ang kaluwasan nato. Simple ang Bible man lang mo. Ang iba darang nga libro man lang mo mga binasahon man sila sa mga libro ngayon natin na mga ideya, konsepto, kaalam sa tao, no? Pero ang Bible iyan is kaalam sa Diyos. Ang ginapahayag niya diri ang method, ang pamaagi sa kaluwasan. Kaluwasan niya sa kalag sa tao ang ginambal kang Biblia. No? O may mga libro man sila ginagkasa, okay man ra, no? Pero ang Biblia, ang uyatan na ang manual kang atat na kabuhi. This is the manual of life. Okay? Basic, instruction before leaving, earth. Before kita nga mag-giya sa sining kalibutan, ang basic instruction ara na diri, guide siya sa aton ang pugong sa Ginoo. Di karon sa isang Bible, John 14:6, ano gani? I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Ang murang claim ni Jesus, ako ang dalan kamuhi, kag ang dalan kamuhi kag ang kamaturan. Why ti tao makakadto sa may kuni paagi sa akon. In Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kundi sa ngalan lang ni Jesus. Why ti man ang ngalan? Kundi sa ngalan lang ni Jesus. Acts 16:31, ano ang badira? Believe on the Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Sa ngalan gyapon ni Jesus. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is one God and one mediator between God and men, or man, the man Christ, Jesus. Siya ang ato ng mediator, hindi mediatrix, hindi babae ang nagapataga ka natin, kundi ang aton Savior is the Lord Jesus Christ. Kaya murang ang badri sa sininga verse, thou hast known the Holy Scriptures which are able to make thee wise, makapaalam sa imo sa kaluwasan through faith which is in Christ Jesus. Tingaman kay ang Biblia nagatudlo nga si Kristo Jesus, sa kay Kristo Jesus we have a life that can never die. May kabuhi kita sa kay Kristo Jesus na hindi mamatay. John 5:24. Ang mura ng badira, John 5:24 laka ng mga verses sa Bible ang supporting verse naton dira na gina-claim naton. Wala kita time garing.
Pero diri luweta lang example lang ang verses sa Bible. John 5:24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Ano? From death unto life. Kaya sa kay Kristo Jesus may kabuhi kita na hindi mamatay. Kag sa 1 John 5:20, gisabit man, 1 John 5:20. Anong siling nga dira? 1 John 5:20 na nagasiling, and we know that the Son of God is come. Simply si Jesus, Son of God, is come, and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amon siya matuod nga Diyos kag ang kabuhi na walay katapusan. Ay sa iya may kabuhi lang. So sa kay Jesus Christ, we have a life that can never die. We have a righteousness that can never be tarnished. May ara kita nga righteousness na hindi siya why siya faith, why nagalubad ang iyang righteousness. Ginsabit sa 1 Corinthians 1:30. 1 Corinthians 1:30 Oras 11:47 or what kita sometimes. Okay? 1 Corinthians 1:30. And also we have love that can never be measured. Hindi siya matakos ang iyang gugma nga ginpakita sa aton na namatay sa sakros ang Kalbaryo para sa aton mga sala. Just imagine, hindi matungkad ang iyang gugma para sa aton na namatay din siya. Okay? Namurang John 3:16, no? And then we have a peace that can never be understood. Ang kalinong na ginhatag niya sa aton na nagalabaw sa tanan na pagamok. Now look at in Philippians chapter 4 verse 7. Philippians 4:7. Philippians chapter 4 verse 7. Philippians 4:7. And the peace of God which passeth all understanding, nagalagbaw sa tanang pagamok, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang orang kalinang hindi maintindihan sa tao, nga ara lang sa mga tumulo o maging hatag. Nagbayara kita nga love na ginhatag sa Diyos sa Ephesians 3:19. Ephesians 3:19 na nagasiling dira. Ephesians 3:19, and to know the love of Christ which passeth knowledge. Ito kay nang peace niya, passeth understanding. Dili naman yang love passeth knowledge, that he might be filled with all the fullness of God. Nagalabaw sa tanan nga ihibalo ang iya kalinang nagalabaw sa tanan nga pagamot. Tiya mo ni ang mga butang nga maangkon tagli kay Kristo Jesus. That is why ang kaluwasan ta pagi sa pagtuo kaya lang kay Kristo Jesus. Okay? Ang Salingsang Bible, search the scriptures. John 5:39. Search the scriptures. Okay? Sa Biblia, gina-encourage kita sa ni Jesus na i-search natin ang scriptures. Ang mga tumulo o mga Bereans dira sa Acts chapter 17, mabinasahon sila sa Biblia ara sa 17 verse 10 and 11. The book of Acts. Acts chapter 17, ang mga Berean dira ng mga tumulo. Acts chapter 17 verse 10 and 11. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews,
These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and search the scriptures daily, whether those things were so. Okay? Di po nag-preach gali ang mga manugwali dira, ang mga Berean gali ng mga Christians, mo maukod gali pagbasa ka ng Bible. Di problema ka tadri ka, malko diri, basa ko dira, ginabasa naman dira, amura ang ginahimo gali ka mga Berean Christians. Nag-search sila. Abi nyo si Apollos, ang isa man ka mga pastor nila sa may Corinthian Church. Kaya na mo ang Church of Corinth natuko din ang kasimbahan pagi sa pioneering work ni Paul. Tirak ang mga pastor nila nga nag-work. Si Peter araman, si Apollos araman, si Paul, no? Di karon si Apollos ngayon mighty in scriptures ni siya. Taran nyo sa the book of Acts 18:24, sa piyak lang na chapter, Acts 18:24. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Si Apollos natawag na sa Alexandria, ang Alexandria sa Egypt. Isa ra ka syudad ang Alexandria nga ra diyan ra mga universidad. Okay, sa una nga panahon diyan ra mga raka nga mga philosophers. Sa una nga panahon bantog ra ang Alexandria, Egypt. Gintawag ra ang Alexandria after sa pangalan ni Alexander the Great, na emperor kang Grecian Empire. Naging conquer nila sa una. Di lang Biblia nagatudlo kang Babylonian Empire, sundan kang Medo-Persian Empire, napirdi ang Medo-Persian Empire kang Grecian Empire sa kapanahon ni Alexander the Great, kag napirdi man ang Grecian Empire sa Roman Empire. Kaya amura ang Alexandria na syudad, dako nga paano dyan mga universidad. That is why nga nakamater gin ang kalag ni Apollos sa Bible, eloquent man, mighty in scriptures, para basa mang grita na kang pulong kang Diyos. Sa ulihin, encounter niya sa Apostle Paul, nadugangan lang gin ang kalag niya sa na-encounter niya sa Apostle Paul. Iti sa Apostle Paul, luwas na may law siya nga profession niya, indugangan pagikang vision kag revelation sa Ginoo, nagkuan pagid ang iyang kalam, hindi malabawan kag iban nga mga manung pangabudlay ang kalam ni Apostol Pablo. Tanawan niyo sa may 1 Peter, 2 Peter 3:14 and 15. Nabisan si Peter nagadayaw kang karam ni Apostol Pablo kay ti ang iyang kalam nagaling sa Dios, no? Revelation sa vision sa ginatag ni Kristo Jesus sa iya. During to balang sa Acts chapter 9 na nagapadulong sila sa Damascus, nabulag siya sa dalan, ito yan padulong sa Damascus. Pagabot sa Damascus, nag-preach siya kay Lord Jesus Christ, kiningabot ang iya ng mga kogdanan, ginpapalagyo siya pagi dito sa ginpunto ng dako nga basket dito, kag ginpapalagyo siya sa likod kang pader, kag naglagyo siya padulong sa Saudi Arabia. Dito sa Saudi Arabia, tatlo ta nakatuig dito ginpahayag ni Kristo Jesus ang visions and revelations. You see? Tanuhan nyo sa may Peter anay. 2 Peter chapter 3 verse 14. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Magkanto kita sa Galatians chapter 1 verse 17 verse 18, ara ang sabat na may ara siya na sinanga wisdom, may ginanga wisdom
ginhatag sa Kristo Jesus sa iya na visions and revelations. Galatians 1:17 and 18 nga nagasiling, neither went I up to Jerusalem. Why tanan ay magdiretso dito sa Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia, that is Saudi Arabia, and returned again unto Damascus. Nagbalik siya dito sa Damascus kay dito man siya ganin unang preach. And then after that, after 3 years, kay dito siya 3 years sa Saudi Arabia mo. I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. Okay? Sa 2 Corinthians 12:1. 2 Corinthians 12:1. Si padata ang ginapakayag ng Bible. 12:1. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. Visions and revelations. Sige, dito kita putob kay atang na time do sa nung kadasig na pag-deliver diri, hindi ta maubos ni tungod sa kakulang. So that is why na daw kung sa pagkaon pa do ginatulon ka na lang, why karon ginalikod-likod pa na madigest gid maayo ta. Tungod sa kakulang ang atong oras pa lang kung kadali ka na ikaw, ay gusto na lang dasig kaon, ay may lakdan ka. Dapat kalimbawa natin sa bukaga. Again, thank you to that, no? Sa your presence and sa liwat. Salamat sa sukatan na kapoy-kapoy din sa kaligyan. Tiga na lang kami. Kapoy ka kapoy. Hoping yan nalawas. And by the way, sa May 17, Virginia, kanang date is fellowship anniversary ka mo. Ang men and women, lakit na dali kami dito. Kung may ang atong partner, no, dalawa natin kung pwede ito madala, ay fellowship kita dito. Sa Igkukulo, no, Pastor Albito, na simbahan. Ay komportable kita dito. Dito mainit ang panahon, eh, siyempre dito may mga aircon. Mas maka-serve sa atong naman. Sige, thank you sa sulitan talaga sa pag-paibalo. May 17. Sige. Mag-close na lang kita sa pagpangamuyo. Sige natin. Oh, Lord Jesus, thank you again. Sige nga mga gathering. Sige natin. Salamat o tigni padayon sa mga kabulaton. Salamat sa mga kanakani mo. Ari kami padayon na nag-aalagad sa isang tinutuyo. Sa iyong mga pulong, sa among mga listeners, through live sa streaming, Lord, ikaw magkapakamayo. I'm praying, Lord, mayat nalawas man para sa ila. Salamat sa ila padayon man na pag-amati, pag-tungkol sa ginamon na pagtuon sa pulong nimo. Salamat kay ka magkapakamayo sa tagsa sa mga kultura. Kasi kan mga pungsod ng mga kultura na ikaw magkapakamayo nalawas man para sa ila. This is our prayer in Christ's mighty name. Amen and amen. Okay, tatang special number kung may alat. May special number kita, diretso na lang kita. Sige. Wala yung special number. Okay, sige, diretso kita sa aton wire na lang. Number din. Kaya itong oras nag
Old Rugged Cross. Sige. Kaya again, pag sa ulog sa kalabagan, sa pagkanto sa itong Ginoo, wala naman na reflection sa tunay na natabo sa kabo sa itong Ginoo. Sige, sa siningation, hindi na kita mapalugay. Manatag na lang kita kang atong mga bahin naton para sa Ginoo. Hindi na ang atag na hanggang di sa gyapon ng atag na baka simbahan naton na may manami kita man na teleponan balan. Sige lang, tagi sa aton nga contribution na ini kinasupport naton para na makapatintag kita kang manami man nga simbahan. Sige, mag-pray kita for the tithes and offering, and I request again si Nangjin siguro sa pagpangamuyo. Gina-apel ko lang sa tanan, no? Pwede makatimpra mo kita kada Domingo lang. Sa alas 10 na lang start kita dayon sharp 10. May duwa kita ka oras, 12 ma-end kita laway ganda, nami ron na isa nag-start kita 11. Kita gyapon ang mabadlayan kung ako ra padayon ang atong time. So again, iliwatan ta nga ang time natin. Sharp 10 nami ron na, no? Laway ganda. Akan magsambilog lang nga mag-abot diri start tayo na. Nakay gakanugon kita ka natin oras ba. Kada sa maingat ang panahon talaga, no? Kita magyapon ang mabadlayan. Amo gyapon ang sistema natin sa atong oras. So palihog lang gid, no? Para sa atal kataydan. Maka nato ti buhi kita alas 12 pran nyagaran, no? Ti aton mauli pa ta matigan pa ta badlay, no? Badlay. So again kita madjas ka. Sige. Siningat time Pastor Sam, Brother Sam, it's your time. Again, thank for kita kay Brother Sam, na ali sa day na nagatimbang sa aton. Ikaw, Brother Sam, ang bala kay mo oras.
puli kita dayon kay Udto. No? Kay kainit. No? So gapungko ka lang bro tagas imo balhas bla no. So ang init subong grabe gid halong gid ang tanan. No? So kung pwede inom gid tubig tudo gid. Kung pwede iim na isa ka jug im na. No? So ginapangabayan tanan sa pagtindog. Buksan natin atong Biblia sa Psalm chapter 100. No? So tunan ta subong bala. And isa man sige apon sa mga pwede tang ma-question sa kaugalingon naton. So Psalm 100 verses 1 pakadto sa verse 5, likot malang ni, no? So dulungan naton basa. So may ara nga pag-intindi, may ara nga tinagipusuon nga pagbasa gid. Psalm chapter 100 verse 1 pakadto sa 5 dungan naton tanan-tanan. Say amen kunara na kamo. So basa ko tanan-tanan, ready? Begin. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Comes before His presence. Know ye that the Lord, He is God. It is made us, and now we are His, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth to all generations. So, kung basahon ko pala, no? Make a joyful noise. Magsiling kita, make a joyful noise. Kalipay, no? Magkalipay, no? So, ang balyadri unto the Lord. Serve the Lord with gladness. So, ang aton title sini nga ugto it's Serving the Lord, or there is joy in serving Jesus. Ara pa pala pun ang joy sa heart naton samtang naga-simba ta sa Ginoo. Ara pa pala ang tamis, ang kalipay samtang nagakadto ta sa simbahan. Ara pa pala pun ang joy samtang nagakanta kita sa ambahan ng sang Ginoo. Ara pa bala pun ang joy sa pagpamati sang pulong sang Dios. Ara pa bala pun ang joy nga nagasimba kita nga buhi kag sa buhi nga Ginoo. Ara pa bala pun ang joy nga naga-attend ikaw Bible study, naga-attend ikaw fellowship, because sometimes may mga masubok nga mga kambalanon nga bilang pagkakristohanon na lang is ginapunan mo na lang gid ang pagkakristohanon lang. So, you're doing just your job kay bangod responsibilidad mo. Pero, hindi na ang joy, wala na ang joy sa imo heart samtang nagahimo ka sang ministry sa Dios. Bisan sa pagkanta, bisan sa pagpamati isang wali, sometimes wala nang joy sa aton heart. Nadula na. So, tun-an ta bala karon kung paano ta nga panamion pagid kang i-develop aton Christian life nga samtang nagadugay nga nagakabuhi ta sa kalibutan. Tun-an ta nga magkalipay nga samtang nagapangalagat. So ma-pray kita danay. Our Heavenly Father, salamat gid sining adlaw. Salamat sining Domingo nga kami nakabugtaw pa. Salamat sining Domingo nga sa piyak sang mainiton may mga nagsakripisyo nga makakadto sa simbahan. Makasimba sa imo sa kamatuohan. And Lord, ginapangamuyo, maramo na tayo sa tagsa nga wala diri, wala kami kabalo kung ano ilang mga emergency sa kabuhi, kung ano man ilang mga ginaagyan, but we're praying for them. Nga manong balik man sa imo. Ikaw Lord mag-bless sa amon, in Jesus name we pray. Amen. Magaling ko lang tanan. So, hag katama no sa Biblia, make a joyful noise. Serve the Lord with gladness. Ano ba sa Biblia? Serve the Lord with gladness before His presence with singing. So pwede mo gali mapakita nga
malipayon imo heart samtang nagakanta ka. Pwede mo pakita nga, I'm happy in the service of the King. While singing, di ba? Sometimes gani, bangod sa imo kalipay do, ang imong nga, ang body language mo bla, ang gesture mo, kasi bangod lipay ka mo. No? Sadya ka. So, hindi, ang nami gali nga, samtang nagadugay ka sa pagkakristohanon, naga-enjoy kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Pastor, do kaluya, abi. Yes, there are times na as a human being, natural git sa tawhanon nga may luya ka sa alawas. No? May mga time nga wala kag hana. May mga time nga namit sudan mo pero wala mo sa wala ka sa mood magkaon sina. Di ba? May mga time nga sadya ka gulpi ka lang na nagluya bangod sa init. There are times, di ba? So, samtang nagadugay tagli sa pagkakristohanon ka, dapat nag-enjoy ka sa bulwaton sa Diyos. Amen? So, ano, Pastor? Anong mga bagay? For example, part kabisang ginahakag sa imo ni Pastor ng obligasyon, wala man ko kabalo kung ano ginhatag sa imong obligasyon. Because I do believe, tanan kita may lain git office sa church. Pwede nga ako, function ko amo ni. Pwede nga si nanay, skill ni nanay ang decorating sa church. So, wala ko na skill. Diba? So, simply means, ang Ginoo gali may ginapiparar nga maging function mo sa church gid. So, lang ko. Like, for example, gatrabaho ka. Sometimes, gabiyahe ka, makadto ka sa office mo, blatsagon mo. Ay, kakapoy, so, ubra, tapos, doing, di man worth it, ginabayad sa ako. Wala ang joy. Diba? Wala ang kalipay. So kung ano galing ginaubra naton sa bulaton sa ino, hambal sa Biblia, serve the Lord with gladness. So kung gakanta ka sa tunga, inang himuagid nga namin, hindi man silingid nga, kakita mo gini nga ang yuhong mo do, na nagidi sa kundi hindi na lang gid, no? Pwede mo kabatsyag sa ino through your heart, through your motive. Diba? Motivation mo. So, nami, gali kung kita nagapangalagad nga may kalipay gid. Para pa blang kalipay sa heart naton samtang nagasimba ta sa Dios? Say amen, abe? Sino nag-enjoy gapon nga, Lord, bisan ano ka init, makadto ko yung simbahan kay kalipay ko makapamati isang pulong sa Ginoo. Say amen. Sino nag-enjoy nga migawali? Say amen. O, testa ta mag-aga. Bati ka na, no? Sino nag-enjoy nga may pastor nga na-assign kag natudlo nga ginhatag sang Dios sa aton tuy-tuyan kita kag i-guide sang Ginoo. Say amen. Di ba? Kalipay na. Hindi mo pag-itik nga ay do ka bugat ari naman si pastor, way tayo pamahaw. To be honest with you, it's a blessing nga may pastor sa kabuhi. Amen? No? So, kalipay nga nagapangalagad ka sa Ginoo. Ikaw, for example, sara bala ang joy sa imong heart samtang naga-prepare ka sang plungkuan di sa simbahan. Ay, buta na tuyo pa ko mo nila ni oras, way ko niya plastar sang plungkuan di. No? So, kalipay. Dapat ara sa ating heart nga, di-enjoy ka. Like for example, birthday sa bata mo, excited ka gid na. Bisan may kinawadkon piliton mo gid na para mahatag ang best sa bata mo. Amen? Bisan hindi mo gani bata, kinablues mo lang, kakaisa mo lang dakon, love mo bata. Di ba? Love mo yung nanay, love mo yung pamilya. Bisan pigado, gating hawa ka nga mag-ipong kwarta kay para mahatag ang kalipay sa imong ginikanan. Amen? So, kung managali sa pagpangalagad sa Ginoo, may mga kabudlayan. May mga obstacles, may mga discouragement, may mga time na hindi ka na daidali kasimba kay bangod, busy ka. No? Hindi ka na daidali ka kanta kay bangod, naglayo ka na. So, natula ng joy. So, tunaan ta sini nga ugto, ano ang mga bagay nga nga ginapamaagi ni Satan nga dulaon aton kasadya sa Ginoo.
Number one. Ha? Ano ang gina-target gid ni Satan sa aton? Number one is, if your heart, take note if our heart is not fixed with the Lord. Kung ang aton tagipusoon wala na intsakto, kung bagabala wala na bagay, wala na angkla sa Ginoo. Naon tabla. Let us look or take a look in the book of Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Ano ba sa Biblia? Proverbs chapter 4 verse 23. Ano ba sa Biblia dire? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So kung hindi tagli kabantayan aton nga tagipusoon, nga wala na tagli kabalo na kagat na ang paon ni Satan, ara ka na dali sa ginatawag nga activities ni Satan. Issues of life. Ara nang ginatawag nga negativities. So ano mga negativities sina? Like for example, if your heart full of bitterness, napunan ka na sang arrogance, boastful, napunan na imo tagipusoon sang hindi mga maayo nga mga hambalan. Natunan mo na ang ginatawag, or you got influenced by those or mga tao nga hindi maayo nga influensya sa imo, kabalo ka na sa ginatawag nga rebellion. Rebelyoso. Ang atong tagipusoon ni, kung hindi tani mabantayan, gali, dra kaamat-amaton ni Satan nga dulaon ni atong joy sa Ginoo. Agi bala kita sa kabuhi ka nga, nuga kadto ka na lang gid sa simbahan, kay bangod, na obligar lang gid ka magsimba. Pero imo heart do wala gid ang joy. Dunag pungko ka lang kag nagpakita kay pastor kag nagpuli. Kagi bala na? Even me, kagi na. Kapin-ara ko sa church, nagdako ko sa church. No, sarap lang kakadto ka na lang sa church kay papa mo, pastor. Pero, kung heart mo yung wala kayo willing mamati gid sa pastor. Wala kayo do pamati, wali. May imo lang to yado para makita katong ay umayugit kay gasimba magaling siya. Kinaga sa membro. Pero point is, samtang gapakadto ka sa simbahan, are you still excited and happy in the service of the King? Ara pa blang joy? Ara pa blang kalitay? Ara pang excitement? Ara ang kalayo sa tagipusoon mo nga, yes, makasimba naman ko sa Ginoo ba? Yes, makapamati ko wali subong adlaw. Yes, may ma-learn ko subong sa pulong sa Ginoo. Yes, may pwede ko i-apply sa kabuhi ko. Yes, magkilitaay kami sa mga utod ko sa Ginoo. Amen? So, dapat ang atong tagipusoon, bantayan tagid ni. No? If you are not aware and observant, hindi isiling nga magsiling ka sa word na observant, hindi nga bantayan mo isig pareho mo, ha? Sometimes we abuse the word observant, being observant. Sometimes ginaabuso tayo ang word na observe or observant. Sometimes ang kamuhi isang ibang abok na ito yung ibo na bantayan. Hindi na yung ibo lang. No. Correct ko na. Though ang word na observant na ginanamba ko sa inyo is bantayan ta aton kaugalingon. Bantayan ta, ay, Lord, tsakto pa bala ni? Dumadilumuton ko, haw? Lord, tsakto pa bala ni? Do grabe ko mag-hate, haw? Lord, tsakto pa bala heart ko? Tarak pa ko bala sa imo? Lord, imo pa bala ni leading? Nga wala ko joy sa pilayan ni kainadlaw kay bangon. Napunan ko sa ginatawag na negativities. You know what? Wala ka kabalo nga ginaalaman ka ni Satan nga dulaon niya imo joy. Dulaon niya ang mga bagay nga maayon nga gakatabog sa kalibutan.
Dulaon yang mga maayo nga ginhimo sa Ginoo sa imo. Indugapunan ka na lang sang blame. Basulay. Basulay kay amuni, ginabasol mo ginikanan mo, ginabasol mo si amuni. Sometimes wala ka nakita ang blessing nga kung ano kaayo ng Diyos sa kabuhi. And that's the time nga dulaon niya nagali amat-amat ang joy ta sa pagpangalagad. Why ka nagana? Napunan ka na mo. Ang utok mo is problema, negative, fear, napunan ka na sa ginatawag nga gina-underestimate ka, and most of all, ang pinaka-importante pagid, inang pagyaguta, pagid. Ang pag-discriminate. If you gonna examine yourself whole week, from Monday to Sunday, kamusta atong Christian life? Are we still in the presence of God? Or nag-join na ta? Naperdi na ta ni Satan? Ang heart na bala, kasi napunan na sang dumot. Abi nyo, anong mga gagatong sang dumot? Gaan sa mo pagin? Kung anong mga way, anong mga ideas ni Satan? Inang someone or friends nga mahilig maglain buot hasta ma-influence ka na. Hasta ikaw, wala ka to problema sa sinangatawo, ikaw mismo may problema na din sa sinangatawo. Kuha? Kuha? Diba? Ikaw wala ka to part. Pero bangod yung sugiran ka sang best friend mo, ikaw mismo akid ka to dyan sa tawo. Na wala man sa naging obra sa mo. Tama ka? Diba? So, amo na kaalam si Satan para tagaan niya kasang kakig sa heart mo. Instead nga peace ara sa heart ka, napunan ta sang dumot. Napunan ta sang bitterness. Napunan ta sang hate. Napunan ta sang ginatawag na lies. Napunan ta sang ginatawag na dislikes. Diba? Kay bangod, you heard something na wala ka man involvement, ikaw naman mismo, akig ka na to daw. Without your knowledge, wala ka kabalo, gastrag out ka naman sa ibang istorya, kaangay sa sinangatawo, or angot sinangatawo, nga wala kita kabalo, na perdi na ta ni Satan. Amen? So, amo na alam si Satan. So, gusto sa Ginoo ba sa in the book of Proverbs, be diligence. Dapat alam gid kita. Dapat ara gid sa utok ta, Lord, tsakto ni? Lord, imo bala ni? Lord, do sa lahaw, na perdi gid ko ni Satan ba? So, dulaon niya ng joy mo sa Ginoo. As long na ginaperdi ka ni Satan, amat-amat sa tagipusoon, negative na, kutso-kutso, laway ng mga istorya, way kakabalugan develop ka nagali sa heart mo sa inatawag na itong orbitang taabi ng mga, the word itong ginanamin ko is mga kadumot, kakig, kahisa, no? Matakit ng mga hambalanong, na kung isang paminsaro nga pintasan sa isig pareho, wala kita kabalo na perdi na ta ni Satan sa amuna. So number 1, it is bantayan aton heart. Let's observe our heart kung ang heart na fix pa sa Ginoo. Lord, ang akong tagipusoon na naangot panibla sa imo, ang ara subong sa akong tagipusoon, imo bala ni gusto or no? So, minuugaan niya ka na alam. Lord, guide ko be. The whole day ko na Lord, dumigatipo tanan niya. Na? So, nalaon niya ng joy. Na? Amen? So, number 2, ano pagid ang pwede nga magdula sang joy ka sa pagpangalagad? Number 1, if our heart is not fixed with the Lord. Kung wala ka na insakto aton tagipusoon, wala ta ginakorek, way ta ginabantayan kung anong mga ginapangkanong ta sa tagipusoon ta, basi napunan na sang kig, napunan na sang bugalon, napunan na sang kahisa, napunan na sang ginatawag na blame si Sigpario. Number 2, ano ang mga bagay, anong ikaduwa nga pwede magdula sang joy sa Ginoo?
Number 1, kung nang imo tagi pusoon, wala may tsakto sa tubang sang Dios. Number 2, number 2, no? Ari, importante gini as a human being a Christian as well. If we are not remaining or remains compassionate. Anong compassionate, Pastor? Inang maniluluyon nga tagipusoon bala? Inang mapinalanggaon nga tagipusoon? Para blang ang heart mo is do hindi ka kabalo mag-forgive. Do hindi ka bala kabalo hindi mo kaya maging maayos sa tao nga mga naging malain sa iyo. Which is kabudlay. Diba? Kabudlay. Bisan ako man. Anong tudlo sa Ginoo sa aton? Anong tudlo bala sa Biblia? Ephesians chapter 4 verse 31. Anong bala tudlo sa Ginoo sa aton? Wala gali kita bala kabalo nga kung kita ang aton tagipusoon tig-anagid, stone heart, hindi na takabalos, hard-headed, tig-ana ta ulo, hindi na takabalo mamati, why na ta excitement, kay bangod, sabi mo, ikaw lang permitya to, why ka kabalo nga galayo ka sa Diyos? Tanawang tablano ba sa Ephesians chapter 4 verse 31? Sino makabasa? Di mo huya. Sino? Ephesians chapter 4 verse 31. Ano ba sa Biblia? Common gila nga verse. Sino? Dali. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Verse 32. Pakibasa dito, please. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So anong ang baldira? Let all bitterness away from you. And clamor, evil speaking. Anong evil speaking ni? Arab lang full of cruelty ang gagwas ba mo. Kung kapintasan, arab lang butang tabi do. Another things, do ginabuyayaw mo. Sablang nga ginabuyayaw. Inang do gina-degrade mo pagkatawon niya. Do gina-discriminar mo bilog yung pagkatawo. Evil speaking na. And be put away from you. Ano ba sa Biblia sa verse 30? Be kind one to another. Aragin the second person. Tender-hearted. So, abin nyo bala? Di pastor, kung maging mahumo ka man, magahibi ka man. There's nothing wrong nga maging compassionate kita. Have you remember Jesus Christ? Sang time na ginansang sa cross, ano ba sa mga tao siya? Ginyaguta. Basta? Ano ba tingin mo? Father? Ano ko no? Forgive them. Kita nyo? Diyos na sa. Diyos na sa. Damhanan katama. Diyos pang tanan. Pero nahimo nga magpakaubos sa piyak sang yaguta sa iya. Anong makita mo kay Jesus Christ? Ang compassion niya sa tao. Lord, forgive them. For they that know kung ano ang ginaobra nila. So kita mo, Diyos na sa gamhanan, pwede katuya anytime kung ano gusto ya sa imo. Pero ano ka namin? Ang Ginoo naton compassionate kid. So, nasa Christian, gusto sang Ginoo ipa-develop sa ato ng heart nga meek. Magsiling kita meek, manilululoy mo. Tender-hearted. Kabalo mag-intindi, kabalo magpatawad, kabalo mag-admit sang sala. So, gapati, kung tender-hearted ka, inang hindi ka bugalon tigla si tagipusoon, kabalo ka mag-admit sang sala mo man. Amen? Ay, sunsyagid, basi uway ko lang nabantayan ko, galingon ko, pasinsyagid ko na aki ka, hindi mo na gali gusto. So, ang heart mo, gapakita nga, gapakaubos. Amen? So, ano na gusto sing Diyos sa aton? Basi napunan natas ang dumot, napunan natas ang akig,
Basi nga aton nga tagipusoon sini hindi na compassionate, hindi na kabalo magpatawad, hindi na kabalo magpalangga sa isig pareho ta. Basi ang aton tagipusoon ni ginapili talang kung sino ta pwede palanggaon. Basi ang ginapalangga talang ang mga tao lang nga may ginahatag sa aton. Pero kung ang mga tao gani nga wala ang madahog sa aton do kalayo sang balatyagon ta sa ila. Pero utod taman sila sa Ginoo. So gusto sa Ginoo gali nga maging compassionate kita. Amen? As a Christian, gusto sa Ginoo ang kalipay sang tagipusoon sa Ginoo makita kita nga gapadayon nga palanggaan. Amen? Last, ano ba gid ang mga bagay nga wala ta manotice nga naperde ta ni Satan? Number 1, if our heart is not fixed with the Lord, if we don't remain compassionate, last, if we are not excited to listen to the Word of God. If we are not excited to listen to the Word of God. Ano ba sa Biblia? 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Basahon ko diri sa inyo. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Grabe no? Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, are we still happy and excited, listening, reading, learning about the Word of God? Arang pablang joy? Ga-enjoy pabla kita? Nga suntang gapamati tasang pulong sang Ginoo, harap pablang kalipay, ay salamat, may rebuke pero blessing. Ay salamat, laway para sa akon pero hindi ikaangay ko gid. Para sa akon hindi ko gusto mabatian ini kaya kasakitan ko pero may purpose ini. Amen? So sino ang nalipay nga makapamati ta pulong sa Dios? Sino? Say amen. Always remember that the Word of God is our guide and full of strength in our Christian life. Amo ni mabulig sa aton magkabuhi kita tama. Amo ni ang Biblia mag-guide sa aton paano ta magkabuhi bilang Kristohano. Amo ni ang mag-guide sa aton nga malikaw ta sa hindi maayo. Amo ni ang mag-guide sa aton paano ta maging successful bilang mga Kristohano. Amen? Hindi pagdula ang joy sa heart mo sa nagapangalagan ka. May kabudlayan, may kapigaduhon, may kainiton, may kasakit, may kinawadong, may wala-wala gid. Hindi maintindihan nga sitwasyon, hindi maintindihan nga balatyagon, pero may kalipay sa pagpangalagad siya. Amen? Tugtog mapatay kita. I hope masapuan kita nga nagkakalipay nga nagasimba sa aton Ginoo. Amen? Mga muyo kita. Our Heavenly Father, salamat gid siningat daw. Salamat sa blessing. Salamat sa imo kaayo. Lord, may mga time nga hindi na namon feel amon pagpangalagad. May mga time nga hindi namon mabatyagan amon presensya. Hindi namon mabatyagan ang kalipay kay bawon hindi gali chikto amon tagigusto. Ang amon mindset, ang amon Christian life, ang amon lifestyle wala gali maiamot sa imo gid. Lord, buligi kami nga magkabuhi kami tama, malikaw kami sa gamo, malikaw kami sa disgrasya, malikaw kami sa mga hindi maayong abyan, malikaw kami sa hindi sa mga malain nga influensya, malikaw kami sa mga tawo nga hingabuton kami kag-ug-on amon pangabuhi kag bilang Kristohanon. Lord, tudui kami nga maging mainalamon kami sa yawa. Ang yawa maalam gid, tinguaan niya gid nga hindi kami magpadayon, tinguaan niya gid nga hindi namon makita ang joy sa imo nga pagpangalagad, and Lord, tudui kami nga maging maisog ang care sa tanan. Katubtob magbalik ikaw, tubtob nga magkari ikaw, masapwan kami nga na maging matutom kag magapangalagad gid sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.
Sige, thank you rin, Brother Sam, sa mensahe ng pabit mo sa sinangaglaw, no? Okay, bati ato pa ko lang ang mensahe kita ni Brother Sam about rejoicing no, sa pag-alagad sa Ginoo. Kay iti amo importante ang nagapangalagad kita nga may kalipay, no? Kay kung nag-alagad kita nga wala man lang ti kalipay, ti kita mapili nga really or meaningful gid natin ang pag-alagad sa Ginoo. Murakat pangamuyo, Lord, hindi lang pagdula ang passion sa preaching, wali sa dalanon, no? Nalagad mo. Amot siling ko lang for 24 years nga preaching diri sa merkado, no? Sa merkado. Still nagapadayon ang street preaching naton. Passion ina sa mga alagad sa Dios, no? Sa mga alagad sa Ginoo, kaya mura nga importante ang kalipay naton sa paglagad. Kabisan man kita ng mga church members. Sila na Apostle Paul, ano ko ba niya? Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Always. No? Pirmi, magkalipay kita sa pag-alagad sa Ginoo. Si Apostle Paul, ang pattern ka natin nga pag-alagad sa Diyos. Kaya nag-ara siya sa ministry nga sa kabudlayan, and yet, ang kabudlayan ginakabig niya nga para padayon ang kalipay nila sa pag-alagad sa Diyos. Okay? Si Apostle Paul. Dinti mo kita nga ginpriso ro kabuto sa may kanto, no? Prisuan, nagakanta pa kamo. Siyempre nagakanta si Paul o si Silas. Ginakuan sila, ginakastigo sila, pero padayon lang yapon, pagwa nila, wali lang yapon. Tungod sa nila passion. Amura nag-remind sa aton, ang kabudlayan nato no ay pa diyan sa santingay kang kabudlayan na Apostol Pablo sa ministry. Ang kabudlayan ni Jesus sa cross, naging lansang sa cross dito. Kabudlayan, no? Nangin partakers kita kang kabudlayan sa naton Ginoo. Kag ni Apostol Pablo sa ministry. Okay? Ano siling sa Romans chapter 8, 18 manada, no? Anong pa niya Apostol Pablo? Hindi makaseparate, no? Sila sa gugman Kristo para sa aton, no? Diba kilang padre sa Romans? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, famine, distress, ang sabi nila, hindi sila makasiparar sa aton sa gugman ni Kristo Jesus. Tungod nga may kalipay kita sa pag-alagad sa iya. Si David na, feel ni David na, si David, restore to me the joy of thy salvation. Kay si David mismo nakaintindi nga sige alagad niya sa Ginoo kaway mo nanti kalipay nonsense kay kay King David. Kaya mo man sa aton nga gina-remind kita, no? Salamat Brother Sam kang minsay nga kabay nga ini mangin mapisnulanon sa aton sining adlaw. Again and again gina-remind kita nga dapat may kalipay kita sa pag-alagad. Okay? Ang pag-alagad sa Ginoo ay ginapilit mo, no? Namura ganing hindi man namin nga nagapamilit kita sa pag-alagad sa Dios. Ang aton gani voluntary, no? Voluntary. Kay kabudlay nga piliton kita nga di naton gusto nga naghimo kita nga napilitan kita sa mga fellowship ano ba yun na voluntary ra, no? Kada sa unless kung may mga kuan kita importante nga ginahimo okay lang ra, pero kung wala man lang malamig nga naga-fellowship kita. Sige, again, thank you again sa minsay Brother Sam. Kaga so on and so forth. Whatever nga ginimo naton, it should be nga ginimo naton with love, no? Kaga with joy sa ating nakabuli. Thank you. Kaga siningat yon, magkatakap na lang kita sa isa kaambahanon. Dito sa aton nga kalantawon sa aton mga himno, din na lang kita. Kay bawo kaingat gikan aton panahon. Oh happy day that fixed my choice. Oh happy day. Hymn number
105. 105. Okay. Happy day. 105. Ready? Happy day. Sing. Oh, happy day that fits my joy. So day my Savior and my God. When flowing heart rejoice until its raptures all abroad. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. Oh, happy bond that seals my vows, to Him who merits all my love. Let cheerful anthems fill His house, while to that sacred shrine I move. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. Number 3, is that the great transactions done? I am my Lord's and He is mine. He drew me and I followed on, turned to confess the voice divine. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. Amen. Thank you gid sa aton mensahe sa amahanon. Thank you man sa mensahe nga aton batian. Magulang no, Brother Sam. Kaga thank you man sa aton presence sa sining adlaw. Thank you sa aton mautod sa Ginoo sa piyat nga pungsod no. Thank you dira sa inyo, Brother Noel, halong sa trabaho. May galawa si Nang Minda, Sister Juby, si Desasya, and John Dave. Halong kamudra no, kag may galawas para sa inyo. Kag sa aton mga viewers no, listeners live streaming, may mga followers kita nga mga bag-o dira. Salamat sa inyo pagupod sa sining adlaw, sa sining pagalakan naton sa Ginoo. Ang Ginoo gid magapakamayo sa tagsa-tagsa dira sa inyo. Kag mayat nga aga tanan sa aton pagtakop sa pagpangamuyo. Again, pangabi naton Lula Leria sa gihapon sa pagpangamuyo. Okay? Nami ko tayo Lula Leria sa aton na. Kita sa mabay nga langit no, na may hamanan sa Diyos ang makabuhi, Lord. Salamat bitininon natong sa amon. Salamat, Lord, nga nagasimba kami sa imo sa Espiritu nga kamatuoran Ginoo nga maghahatag sa amon sa dugang nga kalipay gugma sa paglagad sa imo nga sa gihapon Ginoo. Masapuan kami nga nagapadayon Ginoo, Lord, sa gihapon Ginoo. Nalipay gid kami Ginoo sa pagpamati sa imong mga pulong nga amon matun-an sa amon tagsa nga kabuhi Ginoo. Paliguna kami sa amon nga pagtuo sa imo nga sa gihapon Ginoo ang imong pulong malahalong gid sa amon nga kabuhi Ginoo. Lord, patawara kami Ginoo sa among mga kakulangan sa imo sa nauna sa pulong kang sa buhat.
Ginoo kag Lord, tudui kami nga mangin mabinatud-on sa imong mga pulong kay kabuhi gid mo ng imong mga pulong Ginoo. Pati ka ba amon ba sa panahon sa imo? Pati ka ba amon ba nga magsalig gid sa imo Ginoo? Kay ikaw amon Dios nga buhi nga amon ginalagad. Dios nga gamahanan ka nagahimo sa tanan nga butang sa kalibutan. O Ginoo, bayi kami, tagay kami sa maayong lawas. Pipigi kami sa mga balatian Ginoo kag ubayi kami nga imo makanakan nga nagapadayon ka nagapanawag sa imo ka nagasalig sa imo Ginoo. At Lord, ginatugyan kag nasalig ginamon sa imo ang tanan Ginoo nga ubayan mo gid ang imo makanakan nga nagasimba sa imo sa espiritu kag kabaturan. Tagais lang sa dugang nga kabuhi kusog kag kabakod sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag Lord, ginatugyan ko man sa imo Ginoo nga tagaan mo man ako sa dugang nga kabuhi kag hindi din ako pagpabay nga magpalayo sa imo kundi sa gihapon ng imong pulong malahalon gid sa ako nga kabuhi Ginoo. Lord, pinatugyan kag nasalig ko gid sa imo kag nabalik ko gid sa imo ang pagdayaw kapag himay sa imo kag Lord sa tingation. Lord, ubayi kami sa amon nga pagpalauli Ginoo nga makaabot kami sa amon tagsa kapuloy-an nga safety. Ubayan mo si pastor kag si Ma'am Reggie sa nga pag-ugi sa ilang kadalon kag si King Man o Ginoo tipigan mo Ginoo sa makaabot sa ilang panimalay Ginoo nga wala sing sabtag. Ubayan mo man si Pastor Sam sa nga trabaho sa daw adlaw nga tanan ikaw magtipig sa iya bisan may katuyo sa Ginoo pero nagapadayon siya sa pagalagad sa imo Ginoo. Ubayigit siya nga sa iya nga pagpauli mangin safety man sa iya panimalay Ginoo. Ubayan mo man ang iya bata kag sinilisa sa iya panimalay Ginoo. Ubayis ra kag gibunan sa iya batinang plano sa daw nga tanan. Lord, ginabalik ko kag ginatugyan kag himaya ang ginay mga ngalan. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan, hapon sa Ay!